Hello mga katatak trending, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ito ang latest update ngayon sa mundo ng politika. Pinalagaan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na isang taon ng galit ang mga tao kaugnay ng pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Castro, ang kasong kinakaharap ng dating Pangulo ay bahagi ng paghahanap ng hustisya para sa biktima ng madugong kampanya kontra droga ng administrasyon ni Duterte. Hanggat hindi na ibabalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang naharap sa kaso ng International Criminal Court sa ICC sa Hague, Netherlands. Ayon sa Vice President, isang taon na umanong nananatili ang galit ng ilang mamayanan matapos arestuhin at dalhin sa ICC ang dating Pangulo noong March 11 ng nakaraang taon. Sinabi ni Duterte na hindi umano katanggap-tanggap na ipadala ng isang pamahalaan ng sarili nitong mamayanan sa isang dayuhang jurisdiksyon upang litisin sa kasong crimes against humanity na anyay walang sapat na batayan at maayos na testego. Samantala, humiling na ang kampo ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga na mailipat sa NBI custody. Ito ay matapos ang pagbabanta umano sa buhay niya. Binanggit ni Madriaga na ang nangyaring pagtulak di umano ng isang detainee at ang pagtangka nito na may bubunutin mula sa kanyang likuran. Kwento ni Madriaga, alas 5 ng hapon, March 3, palabas na sana siya ng koridor ng Annex 2, napansin niya ang isang detainee na pasulubong sa direksyon niya. Nang binuksan niya ang gates sa second floor ng dormitoryo, itinulak siya ng detainee habang tinutusok ang daliri sa tigiliran ni Madriaga. Sumigaw siya ng tulong sa mga gwardya nang mapansin niyang may bubunutin sa likod ang isang detainee. Hindi kilala ni Madriaga ang detainee at ayon sa kanya, puno ng CCTV ang lugar, kaya iniimbestigahan na ito ngayon ng NBI. Itinuro ni Madriaga ang umatake sa kanya. Sa 10 larawan ng mga detainee na ipinakita sa kanya, dagdag pa ni Madriaga, simula nang maglabas siya ng salaysay noong November ay may nagsasabi na sa kanya sa loob ng piitan na delikado na ang kanyang buhay. May mga impormasyon siyang natanggap na may kinalaman umano si dating Congressman Arnie Chavez sa mga pagtatangka sa kanyang buhay. Delikado na raw ang buhay ni Madriaga at may patong na umano sa kanyang ulo simula nang isiwalat niya ang nalalaman niya tungkol kay Vice President Sara Duterte. Kayo mga katatak trending, ano ang inyong masasabi sa inyong napanood? Magkomento lamang sa ibaba at huwag kalimutang mag-follow sa aking Facebook page para sa mga latest updates. Thanks for